Guys, good morning. So, ngayon pong umagan to, yung video po natin yung pag-a-assist sa aking aso na si Winter sa kanyang panganganak. Dahil maliit siya, imperial size siya, around 2 kilos lamang siya. A-assist natin siya sa panganganak. So, 64 days na po siya sa first stud. So, kagabi, kanina madaling araw, nakita ko na ng stage 1 na labor. So, kaya expected ko ng ganitong oras. Pwede na mga anak yan. Which is true, kanina pagising ko, na siya, na may mga contraction na siya. So, inunda ko na yung mga kailangan niya. Guys, assist na natin siya. Huwag kayo mag-alala, kahit sabihin mo ibatong sa table yan, hindi naman sila na-i-stress. Mas kawawa po sila pag hindi natin in-assist. Ang sabi ng iba, bakit daw kailangan i-assist pa? Kung kaya naman nilang sarili. Alam niyo po, ang mga imperial size na Shih Tzu, lalo mga ganito po, maliliit po sila, hirap po sila, mga anak lang sila lang. Tsaka, kawawa naman po yung aso kung kaya naman sila lang. So, nakalabas sa unang konti yung kanyang, tuta. So, ngayon, kung pwede ko na siyang i-assist. So, patong natin siya dito sa table. Po, sabihin ng iba, at wala akong gloves, kinakamay ko lang po. Huwag mo kayong mag-alala, di naman po ito mapapanis. Nag-ugas naman po ako ng kamay. Malinis naman po yung kamay natin. So, ito po, gasa ho ito ang gamit ko. Hanapin ko po yung pinakalikod. Identify muna po natin kung ano ang nauna. So, dito, I think ang nauna ay paa. Susuwi ito. Hanapin natin yung pinaka-spine. Doon natin siya ihilahin. Pag nakalabas na ho yung portion ng tuta, ayan, medyo kita yata sa video. Ewan, narinig yung video ng Laban ng Warriors. Nanonood ako na NBA. Ito po, ayan. Kaya po natin pina-assist para hindi maipit, lalo po ganitong suwi, o halimbawa po na una yung paa. Kailangan sabay yung dalawang paa. No? So, ito po, ngayon na-assist na natin sila. Gamit po itong gasa para ho kumapit. Yung gasa po, hahanapin natin yung likod o pinakabatok niya para doon natin siya i-grab, doon natin siya i-hilahin. Ayan po. Yan niya po. Kung ito iiwanan nyo sila lang, pwedeng mamatay po yung tuta, kung pwedeng hindi makahinga, ayun po ito i-assist natin. Yan. Para mas madali po sa kanyang mga anak at hindi po siya mahirapan. Yan po, lumabas na po yung paa. Yan, tanggal na po yung balot niya. Medyo nakatagilid po yung tuta. Suwi na, tapos medyo tagilid pa. Pero kaya pa rin yan. Yan. Yan po, ang bilis pag may gasa. Yan po. Ikot po yung tuta, meaning buhay, syempre. Yan. Ito po ang kahalagahan pag ina-assist natin. Hindi po hirap yung inahin, at the same time, yung casualty natin, yung chances na mamamatay ang tuta ay napakaliit. So, tutulungan natin. Yan. Paglabas po ng tuta, lagay muna natin yung ating inahin sa kanyang crib. Tapos ito na po. Ewan kung kita sa video. Ito po. Tatanggalin natin yung pinakabalot. Yan. Tapos mahalaga po, tanggalin muna po natin. Urgent po, tanggalin muna natin yung pinakatubig sa kanyang ilong. Ganda ng tuta. Pang blue. Kasi ito anak na Excalibur. May linyada po sila na blue, lavender. Tapos ang kanyang tatay po ay, ang pinares po natin dito ay ICG line na DNA tested sa blue, sa white, tsaka sa Dobby.
Ay, no, no, sorry. Ano lang, DNA tested sa blue tsaka sa white. So, yan po. So, gamit ko po sa pagtali ng pusod, sinulid. Meron naman pong mga, ngayon, yung clip na nabibili ngayon po. Mas sanay lang po ako sa Masanay lang po ako kasi ever since ang gamit ko ay sinulid. Mas komportable lang po ako sa sinulid. Kung meron kayong clip, wala akong problema. Meron dito, yung iba sipit sa sampayan, ginagamit. Hindi naman po ito tela. Hindi na lang po. So, ito, yan. Yan. So, ito, lumabas yung tuta. Ngayon, kailangan natin siyang paiyakin. Paano natin papayakin yung tuta? Ano po, aasarin po natin para umiyak. Hindi po, kailangan natin i-rub yung kanyang likod. Kailangan natin siyang mainitan. Tapos, itatanggalan mo natin ng tubig sa ilong. Gamit ito yung, itong pang sipo ng baby. Sa mga drugstore po, marami naman ito. Yan, tatanggalan natin siya ng tubig sa ilong para makahinga ng maayos. Mamaya, i-video natin na mas malapit. Sige, lapit natin. Ito po, ayan. Ang ganda ho, blue na blue. Solid blue. Ayan, female. Buhay na buhay. Hintayin natin na umiyak. Tapos makita natin na humihinga na ng maayos. Okay na po yun. So, anak po ni Excalibur yung nanay. Linyada ni Excalibur. Yan. Ito po yung third puppy. Matagal-tagal yung interval niya. Buhay na buhay, malikot. And usually ito pag ganito, delikadong kaya kailangan hawakan ng maigi yung pusod para hindi yung mas damage yun sa puppy. Yeah. Ilutin mo na siya. Sarap po. Sarap. Pang bopis. While eating lunch. Yeah. Wow, adobe oh. Tatanghalian ng ang mag-ina ko ngayon. Habang tatanghalian sila. Dali mo natin yung aspirate lang muna natin. Ito guys, mahalaga yung tinatanggalan ng tubig yung kanyang passage ng hangin. Yan. Okay na. Konting punas. Hindi pa umiiyak. Yung sabi natin kanina, paano paiyakin? Aasarin. Yan. Joke lang po. Yan. Kailangan natin i-rub yung kanyang likod. So, habang hinintay natin siyang umiyak, tatalian na natin ng sinulid yung kanyang pusod. Yung iba hindi na nila tinatalian, lalo pag ganito. Sa akin lang, prefer ko lang saglit. Kahit saglit lang, mabilis na naman mawala yan. Hindi ko na pinapakain yung pinaka-inunan. Tuplihin ko lang yung buhol.
Di ba gusto niya? Yan. So, pag okay na siya, ang gagawin natin ngayon, kailangan natin i-rub siya ng husto. Guys, ang ganda. Naglabas ng Dobby. So, from solid blue, ngayon naman po, kanina pangalawa solid white. Ngayon naman po Dobby. So, to make sure na nakakahinga siya ng maayos, kailangan marinig natin na iyak. So, ibig sabihin possible na. Nalagay ko dito sa may braso, sa kamay ko, para maramdaman ko kung may tubig pa. Yan. Kung all goods naman, kung very active naman siya, okay naman yung gender. Wow, female. Another female. Okay, third puppy.